Maaari na pong maupo ang bawat isa. Sa tingin ko po, sobrang familiar naman na po sa atin ito. Ito pong ating mga binasang verses. At hindi na po natin patatagalin pa. Bigay na po natin ang ating pong title para po sa ating pong mensahe ngayong gabi. Kung saan ito po isang katanungan na how to be a giant killer. Tapos ang ating pong key verse ay ating last verse sa 1 Samuel 17 verse 49. Kung saan po, basahin ko po, nakasulat po doon, and David put his sand in his bag and took thence a stone and slang it and smote the Philistine in his forehead that the stone sunk into his forehead and he fell upon his face to the earth. Kapag po atin pong nababasa, ito pong sobrang familiar na verses na po natin about po kay David at sa higanting Filisteo, ay maaari pong ma-remind po ang bawat isa sa atin ng isa pa pong higante sa Biblia, kung saan po ito po yung naging confrontation ng Israel at sa kanilang naging problema po sa higante sa Numbers chapter 13 to 14. Matapos po kasi nilang mag-spend ng sometime sa wilderness ay na-reach na po nila ang Jordan River. At di ba po pinangako po sa kanila ng Panginoon na yung lupain ng the other side. Pero po ano po ang ginawa nila? Tumigil po sila para magpadala muna ng espiya. I-spy yung lupain on the other side, yung lupain iyon. At nung bumalik nga po, di ba, yung mga espiya, ay ni-report po sa kanila, binanggit na maganda nga talaga yung lupang pangako sa kanila, na it was flowing with milk and honey po. Pero po, ni-report din po sa kanila na there are giants. Sinabi po yun sa verse 28. Sabi po doon, and moreover, we saw the children of Anak there. At yung children po of Anak was known as giants. It was a good land indeed, pero it was inhabited by many great giants na nag-cause po sa mga Israelitang ito na matakot. Sumubok pa nga po itong si Caleb na kumbinsihin ang mga Israelites na magtiwala sa Panginoon at i-claim, i-conquer yung lupang pangako sa kanila, pero nag-refuse, tumanggi po ito pong mga Israelitang ito. And ano po ang naging resulta ng pagtakas ng mga Israelitang ito mula po sa mga higante? Well, they wandered lang po for years, decades sa wilderness, and to be exact nga po ang kanilang full wandering ay 40 years nga po. Sabi po dito, they wandered until the faithless generation had died out. And guess what po, pagbalik po nila, after po nilang tumakas for decades dito sa mga higanting ito, ay nandun pa rin po yung mga higante. Kailangan pa rin po nilang harapin ito. Kung saan may kita po natin yan sa Deuteronomy 9, 1-2. Si Moses po nagsasalita dito. Sabi po doon, hear, O Israel, thou art to pass over Jordan this day to go in to possess nations greater and mightier than thyself. Cities great and fenced up to heaven, and people great and tall, the children of the Anakims, whom thou knowest, and of whom thou hast heard say, who can stand before the children of Anak. Ano po ang nais ko pong ipunto dito po sa aking pagbanggit sa confrontation ng mga Israelita sa mga higante sa Promised Land? Tinakasan po kasi ng mga Israelitang ito, itong mga higanting ito for decades. Pero pagbalik po nila, nandun pa din po itong mga giants ay kailangan pa rin po nilang kaharapin. Kaya nawa po, ito yung maging warning sa bawat isa po sa atin, itong ginawa ng mga Israelites, na wag po nating tatakasan ang mga giants po nating pong kinakaharap ngayon. And alam ko po, halos lahat po tayo, meron pong personalized na giant sa ating buhay. Pero dapat din po nating malaman na hindi po sagot ang pagtakas, ang pagtakbo para matalo itong mga higanting ito sa ating buhay. It will not go away po. Kagaya po ng ating pag-aaralan ngayong gabi na tungkol po sa batang si David at sa higanting si Goliath. May kita po natin dito na the giants will not go away and they must be faced and they can be defeated. Ang chapter 17 po ng 1 Samuel ay panahon po ito kung saan young men pa lang itong si David.
Isang young man na puno po ng pagtitiwala, puno po ng faith sa Panginoon. Hindi po siya natakot na sumabak sa battle sa higante ng kanyang buhay at i-claim po ang victory in the name of the Lord. And ang young David po na ito was a giant killer. At dapat po nating malaman na tayo po, everyone po sa atin can be a giant killer too. At sa pag-aaral nga po natin ito ay makikita natin ang steps na kinakailangan nating gawin para po tayo'y maging kagaya ng young David na ito na giant killer. Pero before po ng ating number 1, let me give you po a quick background kahit sobrang familiar na po ang bawat isa dito sa pangyayari pong ito. Ito po sa panahon pong ito ay si David ay isa pa lamang pong pastol ng mga tupa at hindi pa po siya dito hari ng Israel. And actually po kaka-anoint lang po dito po kay David ni Samuel sa chapter 16. At ito pong ating pinag-aaralan ay sa chapter 17. Pero dito po itong siyang David ay nautusan po ng kanyang ama na dalhan ng mga supplies ang kanyang 3 kapatid po na kasama po sa army ni Saul na ka-confrontation po itong si Goliath. Makikita po natin sa 1 Samuel 17:17 to 18, sabi po doon, And Jesse said unto David his son, Take now for thy brethren an ephah of this parched corn, and these 10 loaves, and run to the camp of thy brethren, and carry these 10 cheeses unto the captain of their 1,000, and look how thy brethren fare, and take their pledge. And makikita po natin sa mga sumunod na verses na sumunod po agad itong si David sa kanyang ama at dinala po ang pinapadala po sa kanya. Pero pagdating po doon ay nakita niya na itong si Saul at ang army ng Israel ay natatakot po ng dahil dito kay Goliath at sa kanya pong pananakot, pagtuton dito po sa kanila. Sabi po doon sa verse 11, When Saul and all Israel heard those words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. At nang marinig ni Saul at ng buong Israel ang mga salitang yaon ng Filisteo, sila'y nang lupaypay at natakot na mainam. Makikita po natin dito rin sa komprontasyon ni Goliath at ng mga Israelita na nagsasagawa po itong si Goliath ng makalumang ritual na each army po ay magbibigay ng representative, magbibigay ng kanilang champion para maglaban ng one-on-one. And kung sino naman po yung mananalo sa one-on-one na yon ng dalawang champion from both sides, ay sila po ang magkiklaim ng victory over the whole army ng kanila pong kalaban. At yung matatalo naman pong champion, yung kanila pong buong army, ay magiging alipin po sila. And base po sa mata ng tao, maintindihan po natin kung bakit po mga Israelitang ito, si King Saul, ay natatakot po dito kay Goliath sa Filisteo pong ito. Dahil po ayon po sa standards and measurements of the modern times ay 9'9" daw po ang height neto ni Goliath. Kasing taas po ng basketball ring. Tapos may armor din daw po na may bigat na 79 kilos or 1.5 kaban ng bigas. May armas din daw po ito, may spear na may bigat na 15 kilograms and covered po etong si Goliath ng brass from head to toe. So in short po, ito pong si Goliath is well equipped para sa battle na kanyang hinahanap laban po dito sa mga Israelites. And for 40 mornings, ito pong si Goliath ay hinamon ang army po ng Israel na maglabas ng kanila pong representative to battle with him. For 40 mornings po, the Israelites were scared to face this big and scary giant na si Goliath. Pero one day, isang araw po, may iba pong pangyayari. Ang challenge po ni Goliath ay narinig ng isang young man na nagngangalang pong David. Verse 23 po, And as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistines, and spake according to the same words, and David heard them. At ang faith, ito pong confidence
ni David sa Panginoon rises to the challenge na bigay po ng mighty man na si Goliath. At nag-volunteer nga po itong si David para kalabanin itong higanting ito na nakasaad po yan sa verse 32. And David said to Saul, "Let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine." At sinabi ni David kay Saul, "Huwag mga lupaypay ang puso ng sino man dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay yayaon at may kipaglaban sa Pilisteyong ito." At para nga po sa ating point number 1, ay makikita po natin dito, in order for us to be a giant killer like David, ay we have to exhibit the right motives. Alam niyo po ba, nung sinabi ito ni David, ay meron po nung sinabi po ni David tungkol sa pagpatay dito sa higanting ito, ay kinwestiyon po ang kanya pong motibo. Yung iba po, inakala na dahil lang sa financial reward, ay bakit gustong kalabanin neto ni David si Goliath. Basahin po natin sa verse 25. Sabi po doon, "And the man of Israel said, Have you seen this man that is come up? Surely to defy Israel is he come up. And it shall be that the man who killeth him, the king will enrich him with great riches, and will give him his daughter, and make his father's house free in Israel." Ang kanya naman pong kapatid, inakusahan po siya na promoting himself sa verse 28. "And Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto the man, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, Why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride, and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle." Pero po, ano po ba talaga ang motibasyon? Ano po ba talaga ang intensyon ni David? Bakit niya nirepresenta, binolunteer ang kanyang sarili para po labanan itong si Goliath? Totoo po ba yung akusa sa kanya na yaman lang ang habol niya, na gusto niya lang itaas yung kanyang sarili, gaya po ng mga akusa ng tao po sa paligid niya? Base po sa mga sumunod na verses nating pag-aaralan, ay parang malabo po na ganyan po yung naging motive ni David in fighting this giant. Basahin po natin sa verse 26, sa 29, and 36. Nakasulat po doon, in summary, he was doing it for the glory of God dahil hindi niya po matiis ang pangkukutya netong supot na si Goliath. Sa verse 26 po, sinabi dito, "And David spake to the man that stood by him, saying, What shall be done to the man that killed this Philistine? And take it away the reproach from Israel. For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God?" And David said, "What have I now done?" Verse 29 po, "Is there not a cause?" Verse 36, "Thy servant slew both the lion and the bear." Si David po ang nagsasalita dito. "And this uncircumcised Philistine shall be as one of them." Magagaya daw po itong si Goliath dun sa kanyang mga pinatay na leon at oso, mga bear, seeing he hath defied the armies of the living God. And alam niyo po ba, David was also doing it po bilang bago or freshly anointed king ng Israel na nakatala nga po sa chapter 16. Pinoprotektahan niya po ang bayan ng Diyos mula po sa danger na banta ni Goliath na tinawag nga pong support ni David. Kagaya po yan ang pagprotekta niya sa mga tupa na minensyon niya sa 35 to 36. Poprotektahan niya rin daw po itong hukbo ng Diyos na buhay laban sa hindi tuling si Goliath. Sabi po doon, basahin natin sa Tagalog, ay lumalabas akong hinahabol ko siya at aking sinasaktan at aking iniligtas sa kanyang bibig. At pagka dinadaluhong ako ay aking pinapangahan at sinasaktan at aking pinapatay. Pinapatay ng iyong lingkod ang leon at gayon din ng oso, at ang Pilisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. So makikita po natin sa ating mga verses na binasa na malinis po pala ang intensyon ni David kung bakit siya nag-volunteer na labanan ng higanting Filisteyo. Hindi po pala tama yung akusa sa kanya na dahil lang sa yaman, nang dahil lamang sa pride, ay kanyang nirepresenta ang kanyang sarili.
It was because pala na this Goliath was mocking God and he wants it to stop. And because he wanted to protect the people of God from this uncircumcised giant. At yan din po ay aral sa bawat isa sa atin. At dapat din po nating tanungin ang mga sarili-sarili natin. Bakit ko ba gustong talunin ang giant na aking kinakaharap ngayon sa aking buhay? Why do I want this giant defeated? What is my motive for wanting this giant in my life dead? Para ba mas dumali ang buhay ko? Mapagaang ang buhay ko? Or maybe tama yung kapatid ni David para itaas ang aking sarili. For bragging rights purposes only, kaya gusto kong matalo tong problema, ang malaking problema na aking kinakarap. O kaya naman para makita ng iba na pinagdaanan ko to at napagtagumpayan ko to, natalo ko itong higanting problemang ito sa aking buhay. Nawa po, wala po dyan ang mga rason kung bakit gusto natin talunin ang giants na meron po tayo sa ating buhay. Nawa po ng ultimate motivator natin ay nakasulat po sa 1 Corinthians 10:31. Ano po bang nakasulat sa 1 Corinthians 10:31? Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all for the glory of God. Everything that we do daw po, including overcoming and defeating the giants in our life, should be for the glory of God. Para po sa kapurihan lamang ng Diyos. At isa pa pong dapat nating maging motive ay to ultimately fulfill God's plan in our life. Romans 8:28, babasahin po natin mamaya yan. Parte po ng plano ng Diyos na umarap po tayo sa higante ng buhay. Dahil kung hindi naman po plano ng Diyos yan, na in the first place, wala po yung giant na yan sa ating harapan. Kaya nga po ng aking naging mensahe nung nakaraan, trust the process, na everything that happens po sa ating buhay ay steps toward sa purpose ng Diyos. Romans 8:28 po, isa po sa ating mga key verse noon. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Mari po na ang purpose ng Diyos sa giant sa ating buhay is to defeat it po and use it as a stepping stone. Or maybe His purpose is for us to live with it for a while muna. Who knows po, di ba? Di po natin alam, maaari po tayong magtanong, pero only God knows. But ang tanong po, are we willing po to accept God's plan regardless kung ano po ang plano niya? And hopefully po, our answer is a resounding yes. Because we know that all things work together for good. At matapos po nating mapag-aralan, basahin sa Biblia na tama po pala itong motive ni David kung bakit niya gustong talunin si Goliath, na dapat nga rin po natin gayahin sa ating buhay na hindi po para itaas yung mga sarili natin at may pagyabang tayo sa ating mga kakilala, na dapat lang po pala lahat for the glory of God, ay makikita naman po natin sa ating number 2 na in order for us to be a giant killer like David, we have to embrace the right methods. Sa verse 33 po ay makikita natin na nung narinig po ni King Saul na nais ni David na patayin si Goliath, nakisali po itong si King Saul sa mga gusto po siyang pigilan. Sabi po sa verse 33, And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Pero po nung na-realize ni King Saul na talagang determinado, talagang gustong-gusto ni David na kalabanin ito pong higanting si Goliath, ay hindi na po siya tumanggi pa at umuot, binigyan nga po ng armor itong siyang David para i-ready po siya kahit papano sa pakikipagbaka sa higante po na ito na nasa verse 38 po. Sabi po doon, And Saul armed David with his armor, and he put an helmet of brass upon his head. Also, he armed him with a coat of mail. Pero po, sa next verses,
may kita po natin na itong si David ay tumanggi po sa armor na ito dahil po hindi niya daw po ito proven na makakatulong po sa kanya. Determinado pong si David na sumabak sa battle with Goliath na gamit po yung subok niya na naparaan. Yung napatunayan niya na po sa kanyang buhay. And what is that po? Ano po yung napatunayan na ni David? Ano po yung trusted and proven na paraan ni David? Yun po ay walang iba kung hindi ang Diyos. He doesn't need no fancy armors, swords. He only need God by his side. Diyos lang po sapat na ayon po kay David. Basahin po natin sa 39 to 40 ng 1 Samuel 17. And David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with this, for I have not proved them. And David put them off him. Hinubad daw po. And he took his staff in his hand, and chose him 5 smooth stones out of the brook, and put them in a shepherd's bag, which he had, even in a scrip, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. Ito pong si young David knew nothing when it comes po to armors, when it comes to shields, when it comes to weapons, helmets, or anything po about sa pakikipagbaka, anything po about the army. Ngunit, meron po siyang isang alam at kilala, at yun po ay walang iba kundi ang Diyos. He knew that God had always given him the victory in the past, and he knew that God does not change. Patunay po yan sa Hebrews 13:8. Jesus Christ, the same yesterday, and today, and forever. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Kaya dapat po, maging paalala, maging babala, maging warning po sa ating buhay, na wag po nating gayahin yung binalak ni King Saul kay David na pasubukin po siya ng ibang method in facing and defeating the giant na meron po tayo. Pero may free will naman po tayo na to try sa ating buhay ng iba-ibang method in defeating the giant problems, the giant trials na meron po, or anything po natin pong kinakarap ngayon. Maring humingi po tayo ng tulong sa mga friends natin, sa mga kaibigan po natin, sa mga best friends natin, sa mga DJ sa radyo. It's one method po in trying to defeat the giant problems, trials na meron po tayo. Mari pong makinig po tayo sa internet. Bumasa tayo ng mga motivational quotes mula sa mga kilalang tao. Maring magbasa po tayo ng mga libro na How to Face Life's Problem. Pero po, let this point number 2 natin pong pinag-aaralan na maging paalala sa atin na defeating and killing the giant na ating kinakaharap ay simple lamang po. It all comes down to one simple, basic truth. The just shall live by faith. We should live by faith like David. Magtiwala tayo sa Panginoon kagaya po ng naging pagtitiwala ng batang si David pong ito. Kung nais po nating makita ang giants po sa ating buhay lying down to our feet because natalo po natin sila by God's help, ay dapat po nating malaman at dapat po nating itatak sa ating po mga kukot at isipan ang mga katotohanan ito. Letter A po, God is greater than your giants. Matthew 28:18, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Ephesians 3:20, Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Yan po ang ating letter A. Ang letter B naman po ay the God who worked then will still work now. Malakay 3:6, For I am the Lord, I change not. Therefore ye sons of Jacob are not consumed. And letter C, you don't need new methods to defeat your giants. Tried and proven weapons like prayer, faith,
The Word of God will still get the job done today. Nakasulat po yan, di ba, sa Ephesians 6:12-18, na about po sa the whole armor of God. Let's communicate po sa Panginoon about our giants sa pamagitan po ng pananalangin. At alam niyo po ba na ang prayer, ang the greatest secret weapon na meron po tayong mga believers in battling our giants? Alam niyo po rin ba na sa physical and actual battlefield, sa mga giyera po na nagaganap sa mundo, yung mga signal po nila, yung mga radar po nila, yung kanilang communication machines ay usually nagmamalfunction dahil po inaatake po yun ng kanilang kalaban. Pero in our case po, our communication with God po ay laging may linya. Wala po tayong issue na may experience. Actually, ang tanging issue lang po ay nasa atin dahil hindi po tayo nagipag-communicate sa Panginoon. Dapat din po nating sabayan yung mga prayers po natin, pag-communicate natin sa Panginoon, ng pag-atake po sa kalaban gamit po ang salita ng Diyos. Kagaya po ni Jesucristo nung inatake po siya ni Satanas sa wilderness. Ito po ang tried and tested, proven method na pinakita po sa atin ng ating Savior na dapat din po nating gawin sa ating buhay. Ito pong tried and proven tested na rin ni David, kaya ito po ang pinagtiwalaan niya. At naniniwala naman po ako na tried and proven nyo na rin na po ang panalangin at salita ng Diyos na panglaban sa mga giant problems po natin po kinarap. Lahat po tayo sigurado ay napatunayan yan. At nawa po, sana po, ay napatunayan na nga po natin. At habang ginagamitan nga po natin ng prayer, Word of God, itong kalaban natin, ay wag din po natin na kakalimutan, natakihin din natin ang ating giant with faith. Dahil alam natin ang Diyos gives victory. Sabi po yan sa 1 Corinthians 15:57, "But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Kagaya po ng ating naririnig sa pulpitong ito marami ng beses, we are not fighting for victory, but we are fighting from victory. Sabi nga po dito na, God did not save you to let you fall at the hand of your giant. God is not interested in your defeat. He is interested in your victory. Remember po na ang mga giants, mga problema, mga trials na nilalagay po sa ating buhay, ang rason po niyan ay para po mag-grow, lumago po. The giants we face po are the bumps that we must climb on. Diba, sa rock climbing po, sana po alam nyo na po yun, may mga bato po na malalaki na kinakaharap ang mga rock climbers. May mga bato po na nakaharang sa kanilang daanan. But it doesn't mean po na it is the end of their journey. Kagaya po natin sila. Para din po tayong mga rock climbers sa buhay spiritual natin. Ang mga bato po na nakaharang sa ating daan is not designed para po pigilan tayo. It is designed para gawing stepping stone in moving forward. Advancing higher and higher, moving forward sa kalooban ng Diyos. Ganyan po ang mga mountain or mga rock climbers. Ginagamit po nila yung mga nakaharang na bato po sa kanila as a stepping stone towards the top of the mountain. The giant rocks po na ating nasa harapan are the same. They are designed to be our stepping stone at hindi po para maging stumbling block. At dito nga po, makikita natin sa ating third step, point number 3. In order for us to be a giant killer like David, we have to expect the right miracles. Nakita po natin si Young David dito na dumiretso sa isang path na parang imposible. Dire-diretso po siya sa pakikipaglaban sa Goliath na kinakatakutan ni King Saul at ang buong Israel army. And it looked impossible po na pinagdudahan nga po siya, 'di ba, sa verse 28:33.
ng hari at ng kanyang kapatid. At nakita rin po natin sa binasa natin kanina na inasar pa nga po siya ng higante. Sinabi po yun sa verse 42 to 44, sinabi po sa kanya ni Goliath, "And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him." Sabi po sa Tagalog, at nang tumingin ang Pilisteo at makita si David, ay kanyang niwalan ng kabuluhan siya. Binaliwala po itong si David ni Goliath. Tapos sa next verse po, "And the Philistine said unto David, Am I a dog, that thou comest to me with staves? Ako ba ay aso, na ikaw ay paririto sa akin na may mga tungkod? And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said to David, Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, and to the beasts of the field." Pero, David's faith po to God never wavered. Hindi po ito naapektuhan ng matalas na dila ng supot na si Goliath na ito. Pati na rin po ng pagdududa sa kanya ng kanyang mga dapat nakakampi. Sumagot pa nga po siya at sinabi niya, "Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defiled." At kung papansinin po natin yung speeches, yung mga sinabi ni Goliath against sa sinabi ni David, ay makikita po natin dito na si Goliath ay minamak, inasar, pinuton siya pati na rin ng Diyos. At ito namang si David po, mapapansin po natin na dinedeclare niya na po ang kanyang victory. Meron na po siya agad victory speech bago pa po mag-umpisa ang laban. Verse 46 to 47, basahin po natin, patunay. Sabi po doon, "This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the hosts of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with a sword and a spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands." Nauna po ang victory speech ni David bago pa mag-umpisa ang laban. And this is the essence of faith po. Faith allowed David to deliver a victory speech before actually killing the giant. And the same faith po will also deliver us from the giant na meron po tayong kinakaharap ngayon. And ngayon po, while we are closing in sa pagtatapos ng mensahe pong ito, ay atin pong bibigyan ko po kayo ng different na perspective sa mga verses na atin pong pinag-aralan ngayon. Alam niyo po ba na hindi namatay si Goliath sa verse 49? Ano pong sabi sa verse 49? "And David put his son in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead, and he fell upon his face to the earth." At di rin po namatay pa si Goliath sa verse 51. Sabi po sa verse 51, "Therefore David ran, and stood upon the Philistine, and took his sword, and drew it out of the sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled." Alam niyo po ba na sa verse 26 pa lang po ay patay na si Goliath? Sabi po doon, "And David spake to the men that stood by him, saying, What shall be done to the man that killeth this Philistine? And taketh away the reproach from Israel. For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God?" Sa Tagalog po, at nagsalita si David sa mga lalaking nakatayo sa siping niya na nagsasabi, "Ano ang gagawin sa lalaking makapatay sa Pilisteyong ito?" Hinupo, alam niya na po na mamamatay itong si Goliath. Tinaningan niya na po sa verse 26 pa lang. Sa verse 29 naman po ay hinukay na ni David ang grave ni Goliath. Sa verse 36, binigyan niya na po ng eulogy itong higanting ito. Ano po ang eulogy? Letter ng mga kamamatay lang. Sabi po sa verse 36, "Thy servant slew both the lion and the bear." Nagsasalita po si David nito, kausap niya si King Saul.
And this uncircumcised Philistine shall be as one of them. Mamamatay din daw po. Siguradong sigurado na po si David na mamamatay itong higanting ito, seeing he hath defied the armies of the living God. Pinapatay ng iyong lingkod ang leon, at gayon din ang oso, at ang Pilisteyong ito, itong si Goliath, itong hindi tuling ito ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. At sa mga sumunod po na verses 45 to 47 ay nilibing na po ni David itong si Goliath. And actually po sa verse 49, nung sinabi pong the stone sunk into his forehead and he fell upon his face to the earth, at nung sa verse 51 na therefore David ran, lumapit kay Goliath and stood upon the Philistine and took his sword and drew it out of the sheath thereof and slew him and cut off his head. Ito pong verse 49 and 51, ito po ang paglakad na ni David sa libingan ni Goliath na pagbibigay po ng bulaklak niya sa nicho para po sabihin niya, sabi ko sa iyo kulit mo Verse 26 pa lang po alam niya nang mamamatay itong si Goliath dahil po sa kanyang faith sa Panginoon, dahil po sa tried and proven na way niya, method para po matalo ang giant sa kanyang buhay. Mga kapatid, paalala po ito sa atin. Meron po isang paalala dito. Maari po na maging iba ang resulta ng pag-exercise ng faith natin in God unlike David. Pero wag po tayong mawala ng pag-asa. When our physical eyes cannot see God working, let's open our spiritual eyes po and trust that God is always working behind the scenes. Mari po nating makita ng physical eyes natin na outgunned tayo para po tayong naiipit sa isang imposibleng sitwasyon kagaya ng kay David. Kung titingnan nga po natin, di ba, parang imposibleng talunin niya si Goliath. Nagmukha pong luging-lugi itong si David kay Goliath sa mata ng kanyang kapatid, sa mata po ng hari, and for sure po sa lahat po ng army ng Israel. At kagaya din po nila Shadrach, Meshach, Abednego, nasa isa rin po silang imposibleng sitwasyon sa fiery furnace. And like Daniel in the lion's den, in the eyes of many ay mukhang imposible na po siyang mabuhay at makawala mula doon. Pero always remember po that we serve a God who specializes in doing the impossible. Luke 1:37, for with God, nothing shall be impossible. Dadalhin po natin sa Kanya ang mga imposibleng sitwasyon sa ating buhay at harapin po yon with faith. Ay mawi-witness din po natin sa ating buhay ang naranasan ni David na he was victorious sa gitna po ng isang imposibleng sitwasyon against Goliath. And ganun po ang paraan para po tayo'y maging giant killer like David. We need to have the right motive. Kailangan po na malinis ang ating motive, ang ating loob, at ang motive lang po natin dapat ay sa kapurihan ng Panginoon. Hindi po sa ating ikatataas, sa atin pong ikayayabang. Sabi po sa number 2, embrace the right method. Huwag na po tayong makinig sa mundo na makinig ka dito sa YouTube video neto. Maganda ang payo neto. Ay lumapit ka dito. Lumapit ka sa kamag-anak natin ito. Makakatulong to sa'yo. Nawa po nakita natin na embrace the right method na ang Diyos lamang po ang makakasagot, ang makakatulong. Yung tried and proven na po natin sa ating buhay nawa na prayer, Word of God and faith, yan po ang patuloy natin na lapitan kapag po tayo may kinakarap na giant sa ating buhay. And expect the right miracles. Have faith sa Panginoon na He will deliver you against this giant. Matatalo mo itong giant sa tulong ng Panginoon. Have faith in God po in making things possible sa ating imposibleng sitwasyon. Kagaya po ng ating pinag-aralan ngayon ng buhay.
ng isa pong very young Israelite named David. At ito po ang salita ng Diyos. Marami pong salamat. Tayo po tayong lahat. Tayo po yung manalangin. Maraming Diyos na mga pinasalamat.